ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Pero hindi nangangahulugan na hindi sila para sa isa't isa. Ikaw kabarangay, nahanap mo na ba ang tinadhana para sa iyo? Dear Papa Dudut, magandang katanghaliang tapat sa inyo at sa mga masusugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si CJ, 37 years old at taga Mandaluyong. Idol ko na talaga si Papa Dudut at sinusubaybayan ko na ang kanyang mga programa, maparadyo man o sa social media. Ako man ay may sariling istorya ng pag-ibig na nais kong ibahagi sa mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong 28 years old na ako. That time ay working na ako sa isang private company at wala pang asawa. But 5 years ago ay nagkaroon ako ng girlfriend na akala ko ay makakatuluyan ko na. Pero hindi nangyari nang mag-cheat siya sa akin kaya ginugol ko na lamang ang panahon ko sa pagtatrabaho. Masasabi ko na naghihilom na naman ako pero mas pinili kong hindi muna pumasok sa panibagong relasyon. Nagbago na lamang ang lahat nang makilala ko si Vanessa Papadudut. Hi Vanessa, Hello, CJ. galing kang school? Oo eh. Katatapos lang ng klase namin kaya ngayon lang ako nakarating dito sa lugar kung saan tayo magkikita. Ikaw, kanina ka pa ba? Nako, di naman siguro. 15 minutes pa lang ako nandito pero wala namang kaso yun. Pasensya ka na ulit ha. Unang pagkikita pa naman natin pero late ako. Baka mamaya isipin mo na ganito akong klaseng tao yung walang pagpapahalaga sa oras ng iba. Teka, kalma lang. Wala akong iniisip na ganyan. Saka understandable naman kasi galing kang school. Oo, at merong unexpected quiz yung prof namin kaya di ko na na-anticipate yung oras. Ikaw, galing ka pang work niyan? Oo. Hindi na ako nag-overtime katulad ng palagi kong ginagawa. Kasi nga, Ano? excited akong makita ka. Ikaw talaga, bolero. Uy, hindi kaya. Totoo yun. Ako rin naman, excited na makita ka. At hindi rin yun bola Grabe. Malakas naman aircon dito pero pakiramdam ko nahinitan ako. Baka gutom lang yan, di kaya? Baka nga. Pero speaking of gutom, order na muna ako dun Tapos saka tayo magkwentuhan habang kumakain. Sure ka, ikaw na? Oo naman. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Ako nang bahala. Aba, mukhang masaya ang kuya ko Anyari, nanalo ka na ba sa loto? Sira. Sana nga pero hindi pa. Hindi pa, pero ang lapad ng ngiti mo dyan. Yung totoo, na-promote ka ba o tumaas ang sweldo mo? Hindi pa rin pero sana magdilang anghel ka. Uy, ano nga? Sabihin mo na, kating-kati na ako makichika. Ay naku, mga babae talaga chismosa. Wow, wag mo ibahin ang usapan Bihira ka lang umuwi na masaya. Madalas itsura mo parang pinagsakluban ng langit at lupa Grabe ka naman. Kaya nga ikwento mo na. Teka. Huwag mong sabihin na meron nang nagpapasaya sa'yo Ay, naku kuya. May nililigawan ka na bang babae o nagugustuhan? Wala talaga akong maitatago sa'yo no? Sabi na Napapansin ko na talaga na palangiti ka nitong mga nakalipas na araw. Tapos parang ang gaan-gaan ng aura mo. Ay sus, umiibig ka na pala ulit. Mabuti yan. Tagal mo na ring single simula nung niloko ka ng ex mong mukhang kalabaw. Uy, Carmela.
Biro lang. Pero sino naman yung maswerteng babae na nagpapasaya sa kuya ko? Oh, bakit bigla ka nalungkot dyan? Nakilala ko kasi si Vanessa sa social media. Tapos 2 buwan na rin kaming nagkakausap. Nalaman ko estudyante pa siya. Mas bata sa akin ng 7 taon. 21 years old lang siya. Oh, wala namang kaso yun ah. Hindi naman na siya minor. Ang tanong, nagugustuhan mo na ba? Oo. Magaan kasi siya kausap eh. Tsaka marami kaming bagay na pinagkakasunduan. At habang nakikilala ko siya, mas nahuhulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, nagkakilala kami ni Vanessa sa isang social media app. Nagsimula sa pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Siya ang unang nagpakita ng interes at aaminin ko na noong una ay nag-aalangan ako sa kanya nang malaman ko ang kanyang edad. Pero dahil pinanatag ako ni Carmela na wala naman daw masama doon, lalo na at malinis naman ang intensyon ko kay Vanessa, ay pinagpatuloy ko na nga ang pakikipagmabutihan sa kanya. Niligawan ko si Vanessa at sinagot naman niya ako makalipas ang 2 buwan ng aming pag-uusap. Masasabi ko na napakasaya ng aming relasyon. Pero si Vanessa yung klase ng babae na hindi agad nagbibigay ng tiwala sa tao kahit nakasintahan na niya ito. At bilang respeto ay hindi ko siya minamadali. Hinayaan ko na lamang siya na pagkatiwalaan ako. Gusto mo ba rito sa kinainan natin, babe? Ay, oo naman. Ang sarap ng mga pagkain tapos ang mamahal pa. Thank you, babe. Masaya talaga ako. Walang anuman. Mas masaya ako na masaya ka. Teka, may bibigay pala ako sa'yo. Ha? Ano yun? Kunin ko lang sa bulsa ko Eto. Babe, anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo, dali. Sige. Kwintas? Babe, ang ganda! Buti naman nagustuhan mo. Para sa'yo yan, babe. Sa akin? Bakit? Hindi ko naman birthday ngayon Hindi nga, pero mansari kasi natin ngayon. Kaya naisip ko, bigyan ka ng kwintas. Ikaw talaga? Akala ko tong date natin sa napakagandang restaurant na to yung anniversary celebration natin. Pero meron pa pala. Bigla tuloy akong nahiya. Bakit naman? Kasi mukhang mahal tong kwintas tapos ako, wala namang regalo sa'yo dahil sakto lang yung allowance na bigay sa akin ng parents ko. Wala namang kaso yun eh. Di naman ako nanghihingi ng regalo sa'yo. Tsaka naiintindihan ko naman na may iba kang pinagagamitan ng pera, lalo nag-aaral ka pa. Pero syempre, gusto ko pa rin na may mabibigay ako sa'yo. Kasi nga, boyfriend kita. Tsaka mahalaga yung okasyon ngayon. Pwede ka naman magbigay sa susunod kapag may sumobra na sa pera mo, babe. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Masaya ako na bigyan ka ngayon dahil mahal kita at mahalaga ka sa akin. Alam ko naman, ganun din ako sa'yo. At di lang naman nasusukat yun sa material na bagay na matatanggap ko. No? Saka meron pa naman susunod. Nihiya ako pero thank you, babe. Huwag ka na mahiya, ikaw talaga. Hirap naman kasi nun eh. Siyempre, deserve mo rin na mabigyan ng regalo lalo na ngayong anniversary natin. Kaso, broke pa tong girlfriend mo kaya love letter na lang muna ang afford kong mabigay ha. Masaya na ako sa love letter basta galing sa'yo. Thank you, babe. Buti pa, isuot ko na muna sa'yo tong kwintas. Ayos lang ba? Oo naman. Sige. Mukhang babagay din to dyan sa suot mong bestida. Maganda ka na, lalo ka pang gaganda. Naku, tong boyfriend ko talaga, bolero. Papadudot, tama nga ako ng hinala dahil maganda na si Vanessa pero lalo lamang siyang gumanda nang isuot ko na ang kwintas na binili ko para sa kanya sa aming anniversary. Kitang-kita ko na nagustuhan ng girlfriend ko ang regalo ko sa kanya. At kahit na hanggang sa maihatid ko siya sa kanila, ay walang tigil ang pagpapasalamat niya. Ako naman ay panay paalala at sabi sa kanya na masaya ako dahil napasaya ko siya.
Pagkatapos kong may ihatid si Vanessa sa bahay nila ay masaya akong umuwi sa bahay namin at pagkapasok ko pa lamang ng pintuan ay sinalubong na agad ako ng kapatid kong si Carmela sabay tinukso-tukso ako. Tapos ay inabot ko ang pasalubong ko sa kanya na dessert. Malaki ang pasasalamat ko kay Carmela dahil sinuportahan niya ang relasyon namin ni Vanessa. Bago ko matulog ay nakatanggap pa nga ako ng mensahe mula sa girlfriend ko na nagsasabi kung gaano niya ako kamahal. Alam ko na matanda na ako pero hindi ko pa rin talaga napigilang hindi kiligin ng mga panahon na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang masaya at maayos na relasyon namin ni Vanessa. At dahil nga nag-aaral pa siya ng mga panahong yon, nag-adjust ako ng husto para masuportahan ang pangangailangan niya. Hindi lang po ito tungkol sa usaping pera kundi suporta na kailangan ng isang estudyante. Kapag day off ko, sinasamahan ko siya na mag-aral sa kanila. Tinutulungan ko siyang gumawa ng project lalo na kapag tambak ang gawain niya. At dahil nga sa setup namin yon, pakiramdam ko ay bumalik ako sa kapanahunan kung kailan ay nag-aaral pa ako. Hindi nga nagtagal ay dumaan sa pagsubok ang relasyon namin ni Vanessa nang magkasakit ang papa niya. At kalaunan, ito nga ay sumakabilang buhay. Mahal na mahal ni Vanessa ang tatay niya at ito ang inspirasyon niya. Kaya nagsisikap siyang makapagtapos ng kolehiyo. Sige lang, iiyak mo lang babe. Nandito lang ako. Dadamayan kita hanggang sa makaya mo na ulit. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, babe. Wala na yung tatay ko. Wala na yung kaisa-isang tao na naniniwala sa akin na kaya ko makapagtapos ng kolehiyo. Yung kaisa-isang taga-suporta ko. Babe, iniwan niyo na ako. Hindi totoo yan. Kasi nandito pa naman ang nanay at kapatid mo eh. Pati ako. Nandito pa ako para suportahan ka. Naniniwala ako na makakaya mong makapagtapos ng pag-aaral at matutupad mo balang araw yung mga pangarap mo sa buhay. Ang hirap, lalo na wala na akong inspirasyon ngayon. Iba kasi si tatay eh. Simula elementary ako hanggang magkolehiyo. Nasa tabi ko na talaga siya. Siya yung kasama ko sa pag-akyat ko sa entablado para sabitan ako ng medalya tsaka tumanggap ng sertipiko. Alam ko naman na nandyan pa sila nanay, pati ikaw, pero iba talaga si tatay eh. Alam mo naman na mas malapit kami sa isa't isa, di ba? Kami rin yung magkamukha. Oo, alam ko yun. Kaya nga nakakalungkot yung nangyari. Ewan ko ba, babe? Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Sobrang hirap eh. Wala akong maisip na matino ngayon. Gusto ko lang umiyak. Huwag ka na muna mag-isip. Nagluluksa ka eh. Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo kaysa naman maipon dyan sa loob. Mas mahirap naman yun. Pero hindi lang panganay. Siyempre, kailangan ko magpakatatag kasi wala nang kasangga sa buhay si nanay. Buti sana kung mayaman kami. Si tatay nga lang yung nagtatrabaho sa amin. Ngayon na wala na siya. Ano na kami? Dagdag isipin pa namin yung burol at libing niya dahil naubos din sa pagpapagamot ni tatay yung konti na lang ipon na pera ni nanay. Huwag mo nang isipin ng bagay na yan. Kasi tutulungan ko naman kayo. Ha? Anong sabi mo, babe? May sobra naman akong pera. Pwede kong itulong yun para lang maipalibig natin na maayos si tatay.
Hindi yun utang, kaya wag mo nang isipin yung pagbabayad. Donasyon ko na yun kasi mahalaga sa akin ang pamilya mo. Babe, sigurado ka ba dyan? Oo naman. Tutulungan ko rin kayo na maglakad ng papeles tapos lalapit tayo sa mga ahensya ng gobyerno para kahit papaano makabawas sa mga gastusin nyo. Basta babe, nandito lang ako, ha? Hindi ko lang kayo dadamayan ngayon sa pagkawala ng tatay mo. Tutulungan ko pa kayo sa abot ng aking makakaya. Papadudot nahihiyaman na itinanggap pa rin ni Vanessa ang tulong pinansyal na inabot ko at ng aking pamilya bilang donasyon sa kanila. Malaki ang pasasalamat nila, lalong-lalo na ang kasintahan ko sa akin. Bukod doon ay tinulungan ko rin silang mag-asikaso ng mga papeles na nilakad namin sa mga ahensya ng gobyerno para makahingi ng tulong. Kaunti lang kasi ang mga kamag-anak ni Vanessa na nasa Maynila at karamihan ay nasa probinsya. Hindi nga nagtagal ay maayos naman naming naihatid sa huling hantungan ng tatay niya. Pero sabi nga nila, ang tunay na pagluluksa ay magsisimula pagkatapos ng libing. Saksi ako sa mga panahon na halos panawan ng pag-asa na makapagpatuloy ang kasintahan ko. Kaya nga andun lamang ako sa tabi niya upang umalalay at maging karamay niya. Pero isang buwan makalipas ang libing ng tatay ni Vanessa, na ospital naman ang kanyang ina. Babe, buti pa kumain ka na muna. Binilhan kita nitong kanin tsaka ulam para makakain ka. Natutulog naman na si nanay eh. Ako na muna magbabantay sa kanya. Salamat babe, pero wala kasi akong ganang kumain. Kahit kaunti lang kumain ka. Para naman malamanan niya yung tiyan mo. Nag-aalala ako sa'yo eh. Sorry talaga, pero sige, pipilitin kong kumain. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Ang bigat-bigat lang kasi babe. Kamamatay lang ni tatay tapos nangyari pa to kay nanay. Alam ko naman na hindi niya ginustong ma-ospital kasi nga mapapagastos kami ng malaki. Simula nung mawala si tatay, todo tipid na kami sa bahay para lang mapagkasya yung maliit na kita ni nanay nung namasukan siyang bantay sa tindahan sa lugar namin. Kaso, nagkasakit siya dahil sa sobrang pagod. Babe, pakiramdam ko ayaw ng Diyos na makausad kami. Ay, ano ka ba? Hindi totoo yan. Hindi totoo. Bakit nangyayari to? Hirap na yung pamilya namin, oh. Hindi ko mapigilang sisihin yung sarili ko kasi hindi pa ako makatulog ng gusto kay nanay dahil nga, ito, nag-aaral pa ako. Kung pwede lang na madaliin na makapagtapos ako, di kaya huminto na lang siguro ako sa pag-aaral para makapagtrabaho. Ay, pero babe, 1 taon na lang makakapagtapos ka na. Sayang naman kung hihinto ka pa. Babe, hindi ka ba nakikinig? Kailangan ng pamilya ko ng tulong. Lalo na si nanay dahil nga matanda na siya. Tsaka baka hindi na kayanin ng katawan niya yung pagtatrabaho. Duti sana kung kasama pa namin si tatay. Kaso nga, wala na. Kinuha na siya sa amin. Ayoko naman na baka pati si nanay mawala sa amin dahil baka hindi na namin yun kakayanin. Sorry babe kung hindi ko naisip ang bagay na yan. Alam ko na bigat na kayo sa pagdadala ng buhay pero gusto ko lang sabihin na hindi mo naman kailangan akuin lahat eh. Nandito naman ako para tumulong at umalalay sa inyo. Pero Nahiya na ako sa iyo, babe. Ang dami mo nang absent sa trabaho para lang masamahan si nanay dito sa ospital. Kasi nga, may pasok kami ng kapatid ko. Tapos, marami ka na rin nagagastos. Sa pagkain, sa gamot. Sobra-sobra na yung mga tulong mo kung tutusin eh. Hindi mo naman talaga to kailangang gawin. Hindi mo naman kami responsibilidad. Ay, oo nga. Pero bukal sa puso ko na tulungan kayo. Lalo ka na. Kasi mahal na mahal kita, Vanessa.
Papa Dudut, niyakap ko ng mahigpit si Vanessa pagkasabi ko sa kanya ng mga kataga na yon. Ramdam ko na gumaan naman ang dinadala niya. Hinayaan niya akong damayan siya at tulungan kahit na nga sinabi na niya sa akin na nahihiya siya. Pero mahal ko si Vanessa at pakiramdam ko ay kumpleto ako kapag nakakatulong sa kanila. Kaya nga tulad ng dati ay nagbigay ako ng perang pambayad sa ospital noong na-discharge na ang nanay niya. Hindi naman lahat sinagot ko dahil lumapit kami sa pamahalaan para mabawasan yon. Abot langit ang pasasalamat sa akin ni Vanessa dahil kung wala ang tulong ko, suporta at pagdamay ay hindi nila alam ang gagawin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 1 taon pa bago makapagtapos ng kolehiyo si Vanessa. At kahit na gusto na niya sanang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho ay pinigilan ko siya. Sinabi ko na ako na ang bahalang sumagot sa mga gastusin nila sa bahay at pagtutuunan lamang niya ng pansin ay ang kanyang pag-aaral. Ayon ng girlfriend ko pero nahimo ko pa rin naman siya sa dulo. Doon ko nalaman na pati siya ay nangihinayang kung hihinto siya. Kaya inako ko na ang responsibilidad na buhayin sila, Papa Dudut. Ako po ang nagsilbing padre de pamilya. Kaya nga nagsikap ako ng husto. Halos i-google ko na ang oras ko sa trabaho. Kaya lang yun din pala ang magiging mitsa para mawalan ako ng panahon sa relasyon namin ni Vanessa. Babe naman kanina mo pa ako hindi kinakausap dun sa restaurant. Ano bang problema? Nagtanong ka pa talaga kung anong problema. Sa ayaw ko nga lumabas pero pinilit mo pa rin ako. Tapos magtataka ka kung hindi ako nagsasalita kanina. Yun lang ba talaga ang problema? Kasi parang ang babaw naman nun. Mababaw lang yun sa'yo pero hindi. Aayain mo lang akong lumabas kapag nagalit na ako sa'yo. Tsaka kapag nagsabi ako na hindi mo ako dinedate katulad ng dati. Kaso wala naman ako nun sa mood. Dahil iniisip ko baka napipilitan ka lang kaya hindi kita iniimik kanina sa restaurant. Anong napipilitan? Hindi ako napipilitan, babe. Hindi raw, bakit ngayon mo lang ako pinuntahan dito sa bahay namin? Bakit ngayon mo lang ako naisipang ilabas? Kasi busy ako sa trabaho tapos pagod na ako pagka-uwi ko sa bahay. Kaya pasensya ka na, ha? Alam ko hindi yun dahilan, kaso ano magagawa ko? Ang dami kong binabayaran. At kasalanan namin yun ng pamilya ko kasi cargo mo kami kahit hindi naman talaga dapat. Babe, wala naman ako sinasabing ganyan. Kahit wala ka namang sabihin, ramdam ko Ramdam ko na nahihirapan ka na pero patuloy ka pa rin sa ginagawa mong pagtulong sa amin. Nagpapasalamat naman ako. Sobra-sobra pero ang totoo, hiyang-hiya na talaga ako sa iyo Tapos ngayon kung kailan kailangan kita, kung kailan kailangan ko ang boyfriend ko, tsaka ka wala kasi nga abala ka sa pagiging padre de pamilya sa amin. Babe, alam mo, naisip ko na sana hindi mo na lang kami tinulungan Siguro naman kakayanin pa namin kahit wala ka. Hindi yung ganito na hinahanap kita, na kailangan ko ang presensya mo bilang boyfriend ko pero wala ka. Hindi mo mabigay kasi nga may ibang bagay ka pang ginagawa. Pero mahalaga rin naman yung ginagawa ko na yun, babe. Para rin naman sa inyo yun. Ayun na nga. Mahalaga. Alam ko naman yun pero mahirap kalaban ng sarili. Naiisip ko na baka ayaw mo na sa akin kasi wala ka ng panahon sa akin. Hindi na tayo katulad ng dati. Nagbago ka na. Halos mabaliw-baliw ako kakaisip na baka ginagawa mo na lang yung pagtulong mo sa amin kasi wala ka ng pagpipilian. Babe, alam mo hindi kita maintindihan. Sorry, pero nasasaktan kasi ako Di lang naman tulong pinansa lang kailangan ko. Namin ang pamilya ko. CJ, kailangan din kita bilang boyfriend ko. At iyon ang hindi mo nabibigay sa akin. Papa Dudut, inunawa ko ang pinanggagalingan ni Vanessa at nag-sorry sa kanya. Pero humingi siya sa akin ng space. Nasaktan ako at nagtampo sa kanya dahil nga pakiramdam ko ay hindi niya ako naintindihan. Pero totoo rin naman na napabayaan ko na siya simula nang i-google ko ng husto ang oras ko
para sa pagtatrabaho masustentuhan lamang ang kanilang pamilya. Mas naging padre di pamilya ako sa kanila kesa boyfriend niya. Hindi nga nagtagal ay tuluyang nakipaghiwalay sa akin ang kasintahan ko. At kahit na anong pagmamakaawa ko na patawarin ako at magbabago ay hindi pa rin niya ako binigyan ng pangalawang pagkakataon. Papa Dudut, durog na durog ang puso ko ng panahon na yon at halo-halo ang nararamdaman ko. Lungkot, panghihinayang, tampo, galit, pero sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin ang pagmamahal ko para kay Vanessa. Hindi ko na siya sinubukang habulin dahil sabi ni Carmela, kung para kami sa isa't isa ay muling magtatagpo ang landas namin sa tamang panahon. Kahit na imposible, hindi ko pa rin pinatay ang pag-asa sa puso ko na magkakabalikan kami ni Vanessa. Mahal na mahal ko siya at hindi ko siya magawang pakawalan ng lubusan. Mabilis na lumipas ang panahon, taong 2025 nang muling mag-cruise ang landas namin ng dati kong kasintahan. Papa Dudut, nakita kami sa isang convention kung saan ay participant ang aming mga kumpanya. Kumusta ka na, Vanessa? Ayos naman ako, CJ. Ikaw ba? Eto, ayos lang din. Di ko akalain na pagkalipas ng ilang taon magkikita ulit tayo. Ang uling balita ko kasi, umuwi kayo ng pamilya niyo sa probinsya. Kaya simula nun di na kita nakita. Oo nga eh. Pero siguro ito na yung sagot sa matagal ko ng panalangin na napagtagpuin ulit tayo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo nung hiniwalayan kita nung araw, CJ. Masyado akong nadala ng damdamin ko at nagpadalos-dalos ng desisyon. Dala na rin siguro ng pride kaya hindi ko na sinubukang mag-reach out sa'yo. Pero habang tumatanda ako, marami akong bagay na na-realize. Unang-una, gusto kong humingi ng tawad sa'yo dahil iniwang kita nung mga panahon na halos igugol mo na ang panahon mo sa pagtulong sa pamilya namin. Hinayaan ko na kainin ako ng sarili kong insecurity kaya pinagdudahan kong relasyon natin. Pangalawa, hindi ako nagtiwala sa'yo. Hindi ko rin pinakinggan ng maayos ang panig mo. Sarili ko lang at damdamin ko lamang ang pinaniwalaan ko. Kaya nga malaki talaga ang kasalanan ko kaya nasira ang relasyon natin. Nagkulang ako, CJ. Wala na yun, Vanessa. Nakaraan na yun eh. Oo nga, pero gusto ko pa rin humingi ng tawad. Dapat matagal na panahon ko na tong ginawa eh, kaso naduwag ako. Inisip ko na wag ka na lang guluhin kasi baka may iba ka ng buhay. Pero pinagdasal ko pa rin na kung loloobin ng Diyos pagtagpuin pa rin tayo kahit hindi kita hanapin. Tapos ito, nangyari nga. Masaya naman ako na tinupad ng Diyos ang panalangin mo dahil nagkita ulit tayo. Pero katulad nga ng sinabi ko, wala na yun. Marami rin naman ako napagtanto nung naghiwalay tayo. Hindi lang ikaw yung nagkulang sa pag-intindi, ako rin naman. Nawalan ako ng oras sa babae na pinakamamahal ko dahil nga pinagtutuunan ko ang ibang bagay. Sana binalansi ko para hindi tayo nasira ng mga panahon na yun. Oo nga eh. Pero ngayon na tumanda na ako, na-realize ko na hindi pala sapat ang pag-ibig para lang mabuhay tayo, no? Para sa akin, mahalaga yung trabaho mo, lalo na tinutulungan mo rin kami. Siguro masyado lang talaga akong bata nun para maintindihan yung mga bagay-bagay sa mundo. Ngayon na katulad mo na akong nagtatrabaho, gets na gets ko na. Kaya sorry ulit CJ ah. Sana nakausad ka na at hindi ko na magulang buhay mo. Ako rin, gusto ko na ring makausad. Hindi ka kasi talaga mawala sa isipan ko simula nung naghiwalay tayo eh. Kahit naman ako, Vanessa, iniisip pa rin kita. Di rin yun nawala. Magpasa hanggang ngayon.
Dudut, kapwa kami natulala ni Vanessa nang sabihin namin sa isa't isa ang bagay na yon. Doon ay napag-alaman namin na pareho pala kaming single at hindi sumubok ng panibagong relasyon. Dahil nga abala kami sa paghilom at pagsasaayos ng aming mga sarili. Bagaman ramdam namin na mahal pa rin namin ang bawat isa, hindi kami nagmadali. Nagsimula ulit kami sa pagkakaibigan at pinalalim yon bago namin napagdesisyonan na subukang muli. Kaya nga sa pangalawang pagkakataon kung saan ay mas tama na ang panahon ay nagkabalikan kami ni Vanessa at minahal ng tama ang isa't isa. Sa kasalukuyan, engaged na kami at nakadakdang ikasal sa taong 2027. Sobrang saya ng puso ko dahil muli akong binalik ng kapalaran sa piling ng babaeng pinakamamahal ko. At kahit na inabot ng mahabang panahon bago nangyari yon, masasabi ko na worth it ang aking paghihintay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power sa inyong programa. Sana ay marami pa sa ating mga kabarangay ang na-inspire sa kwento na ibinahagi ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, CJ. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.